Bakit nga ba nalulugi ako? Bakit nga ba nahihirapan ako mag-compute? Lalo na kapag ikaw ay nag-i-start pa lamang, nahihirapan ka dun sa part kung saan ka nga ba nagkukulang. Paano nga ba at kung magkano ang pagkuha o pagkontrata ng ating mga painting works para sa ating pader? Presyo ng per square meter at saka lineal meter ng ating mga pintura. Pagkabasal na part mga kamusta, nagre-range tayo ng yung presyo ng ating mga columns at saka beams sa pagpipintura ay nagre-range din po ito ng gano'n pa kaliit yan. Ganito lang kaliit, 10 cm lang. Lineal meter na ho yung pinag-uusapan natin. Baka mamaya ito lagyan mo na masilya. So hindi po pwede yun. Yung binigay ko na presyo sa inyo, dapat po yan todo batak yan o kaya naman sarado batak na tinitawag. Sinasabi ko na finish na dapat mamit din natin. Tingnan nyo yung reflection ng ilaw. So hindi pa yun natuyuan ha. Pag natuyuan yan, talagang bibitaw pa yung kintab niyan. So yun yung lagi kong sinasabi. Pag mas mataas, mas mahirap trabahuin. Ano umaga. So, si Pulang ang gagamitin natin ngayon. Pupunta tayo sa project. Magsusukat muna tayo ngayong umaga. Good news na kung saan meron na yung internet natin sa office, so makakabalik na tayo doon. Ilang araw din na hindi tayo nakakapunta ng office o kaya pupunta ng office kasi walang internet. Alam niyo naman kung ano yung hanap buhay natin. So yan, punta tayo ngayon doon. Balik na tayo. Asan yung printer mo? Hindi mo nakuha? Oo pala, wala na. Gusto ko na. Ay, suskin o Diyos mo yung rima. Oo pala, printer ko pala ako. Ayan, so dito na nga tayo sa office ulit. So, ayan, may internet na tayo. Hindi na siya namumula. Ayun, green na. Pero yung telephone wala pa. Landline. So hindi nyo pa matatawagin yung landline namin ngayon. So puntahan na natin dito sa may malapit lang naman dito. Dos Hermanos lang. Puntahan natin. Sukatin na natin. Ay. So tatawagan lang natin. Ito lang naman sa Rojas lang din. So kitchen cabinet works. Hindi natin matawagan. Yan pala nasa school. So pupunta tayo ngayon muna sa Wakal project natin. At tingnan natin yung mga ginagawa ng tropa doon. At meron isang chat kung paano kumuha ng kontrata pagdating sa pagpipintura. So yun yung itatakal natin ngayong araw na to. So ganun na lang yung gagawin ninyo mga kamasak. Pag may bago tayong video, mag-comment doon at isa-isahin natin na i-share sa inyo kung ano gusto nyo malaman. Gagawan natin ng video yan. At the time na pag nabasa ko yan, o kaya kung ano yung mauuna yun ang gagawin natin. So ito, chat ko si madam, si tita, balak niya na rin pagawa yung labas o kaya naman hinihingi yung coat dito sa labas, no? At ayun, ituturo natin kung paano nga ba yung pagkuha ng kontrata pagdating sa pintura. So update dito sa Wakal Solano Nueva Vizcaya project, no? Maulan talaga. December na nga. Pero wala naman low pressure. So sa part na to, ayan, yung pag-uusapan natin maya-maya lamang po. Na ngayon, papakita ko muna kung ano yung mga ginagawa namin dito sa project natin. So ito, finalization lang naman na kami sa pintura. Sa may part nung pagpipintura natin, dapat separate yung second floor mo tapos sa first floor mo. So kailangan tapusin mo tong video na to kung paano nga ba yung pangunguha natin ng kontrata ng pagpipintura, lalo na sa wall. So, yung wall muna yung pag-uusapan natin at i-comment nyo lang sa comment section kung ano yung mga kailangan yung malaman pa. So dito sa part na to,
Ito naka-almost prepared na rin to. Kaya nag-proceed kami sa mga ibang part kagaya nito, cabinet, fluted panel. So yun yung mga sumusunod na ginawa namin dyan after natin na-prepare yung wall natin. So yun yung pag-uusapan natin maya-maya. Dito, ayan, pinakabit na namin yung all fluted panel. Ayan, so pitin yung 297 na cm na. So bitin siya. Ngayon, ang ginawa natin dyan, may dugtong yan pero alternate na. Dugtong dito, sa kabila hindi. So yun yung mga ginawa na natin dyan. And dito, ayan, pina-finalize na lang ho namin. Ito yung mabusisi na part yung pagbubuga ng ating cabinet, mga kamusta. So pagbubuga, ibig sabihin yung pagpipintura natin. So marami namang uri ng pagpipintura, mga kamusta na. Pero sa amin kasi spray yung ginagamit natin. Okay? So dito naman, green putty. At yan yung lagi ko sinasabi, talagang as in mabusisi. So pag mabusisi talaga, yung outcome kasi niya, nahanap natin yung kung ano yung kagandahan ng outcome. Ayan. First coating pa lang yan, ngayon popondohan na lahat yan. Ayan. So dito, ayan, may mga pipinturahan pa tayo dito sa part na to. And then, ito i-finish na rin natin. Ganon din tong baseboard niya. So, dito nga mga kamusta, pag-uusapan natin ang isang bagay na kung saan, paano nga ba at kung magkano ang pagkuha o pagkongontrata ng ating mga painting works para sa ating pader. Ito ay basal man o kaya repaint. So, sa repaint, magkaiba po yung presyo. Meron tayong tinatawag na back to zero process na kung saan kailangan nating tanggalin yung pintura o kaya naman kung gusto ni client na hilamos lang. Yun yung mga part na kung saan magkakaiba na ho yung presyo nun. Pero paano naman kapag kabasal? So yung basal na tinatawag natin mga kamasta ay yung wala pang pintura. So dito, pag-uusapan natin ng isang bagay sa madaliang paraan. Kung magkano nga ba yung presyo pagdating sa pagpipintura ng basal natin na wall. Kapag tinatawag kasi na basal mga kamusta, meron tayong dalawang uri na kung saan ito nga, rough at saka yung smooth finish siya. So dito, yung pag-uusapan natin ay kahit ito ay smooth finish o kaya rough finish, ganun na rin po yung proseso niya. Pero yun nga lang, may adjustment pagdating dito sa may rough finish. So sa ngayon, pag-uusapan muna natin, magkano nga ba yung kontrata o kaya presyo ng per square meter at saka lineal meter ng ating mga pintura pagdating sa wall mga kamusta na. May dalawang uri tayo ulit kagaya nung pagpapalitada na kagaya nung pinag-usapan natin last time. Yung tinatawag natin na per square meter ay kung saan dito rin sa may wall o kaya plain part o kaya naman lineal meter kapag ito ay may mga kantuhan na. So lipat tayo dito sa isang part na to kasi gusto ko ipakita sa inyo yung kaibahan ng lineal meter na ito tapos o kaya naman dito sa column at saka sa beam. Pero usually column lang yung pinipinturahan natin dito maliban kung naka-usli yung beam. Pagdating sa presyohan ng ganitong pamamaraan mga kamas sa pagpipintura natin ay kailangan muna natin kunin yung kung ilang square meter siya. Kunin muna natin yung sukat. Siyempre, yan. Yan na yung laser natin nandun. So, ito po ay nasa 2.279 meter. Tapos, kukunin natin yung height o kaya yung taas ng wall natin. Okay? So, ito ay may 3.369 meter mga kamusta. Or yung square meter natin ay 7.675. So, 7.65 or 7.7 mga kamusta kasi kailangan mo na i-round yun para hindi ka na mahirapan. 7.7 na square meter nitong wall na to mga kamusta ay yun yung magiging basihan mo. Pero take note, kailangan mo i-less yung pintuan. Kapag ka-i-less mo yung pintuan mga kamusta, kung ilan yung area niya 210 by 80 mga kamusta ay 0.80 ay yun yung may i-less natin. Kung i-less mo yun, so makukuha mo na yung area niya, total area natin. Ngayon, pag nakuha mo yung total area niya, magkano nga ba yung kailangan na presyo pagdating sa may wall natin, pagdating sa basal na part? Kapag ka basal na part mga kamusta, nagre-range tayo ng 220 up to 280 pesos.
So yun po yung presyo ng per square meter natin. Yung presyo na yun mga kamasta, mag-i-start yung sa may 220 na yan pataas. Kasi depende yan kung gaano kataas yung building natin. So habang tumataas din yung presyo. Kung ito ay nasa 100 floor, so magkaiba na rin yung presyo na. So yun yung mga kailangan natin i-consider. Kagaya din pagpapalitada natin. So, halos pareha sila ng konsepto. Pagdating naman dito sa may mga columns natin or beams natin, magkaiba rin yung presyo niyan kapag i-compare mo sa may wall. So iba rin yung presyo. Sa part na to, ito consider as per linear meter na ho siya. Kapag nakikita nyo na may mga kanto na ho siya na ganyan, kahit na wala po siyang 1 meter na nakayakap na pa ganyan, ay linear meter na ho siya. And then dito sa part na to, face na ho yan ng wall na plane. Yan. So dapat pagka may nakita ka na ganito, tapos papunta dyan, ay linear meter na ho yan. Susukatin mo kung ilang yung taas niyan. Kanina nasukat na din, nasa 3.3 meter o kaya 330 cm. Kung nandun yung sukat na yon, imumultiply mo naman siya dun sa may sukat na kung magkano yung per linear meter natin. Kung susukatin natin to, kung yung 3.3 na yan, yun na yung magiging linear meter natin. Yun yung tinatawag na linear meter. So hindi mo na kailangang sukatin na ganito, ganyan, ganyan. Kaiba kasi yung presyo sa kantuhan at saka dun sa may plain part. Halos pareha sila ng konsepto ng pagpapalitada na kung saan presyo niyan mga kamasta ay naiiba. So yung presyo ng ating mga columns at saka beams sa pagpipintura mga kamasta ay nagre-range din po ito ng 130 pesos up to 250 pesos. So, yung sukat na yun mga kamasta na 3.3, imumultiply mo lamang po dun sa may basehan mo ng labor cost mga kamasta. No? Yung labor cost na yun, depende yan kung gaano kataas, kung gaano kahirap yung gagawin ninyo. So pwede kang mag-start dun sa sinabi kong presyo. Pero take note, no? Dito sa lugar namin ganun po yung basehan natin, pero kung sa inyong lugar siguro may iba rin kayong proseso, pero yung iba ginagawa nila minsanan. Yun nga lang, bakit nga ba nalulugi ako? Bakit nga ba nahihirapan ako mag-compute? Lalo na kapag ikaw ay nag-i-start pa lamang at nahihirapan ka dun sa part na kung saan hindi mo kumbaga mapagtanto kung ano nga ba talaga, kung saan ka nga ba nagkukulang. Yung iba kasi miniminsanan nila. Pero, huwag niyong kakalimutan na i-less yung ating mga pintuan. Kagaya na ito, napakaluwang niyan. So, kailangan mo i-less din yan. Kung may nakikita kayong mga maliliit na kantuhan, nakagaya na ito, naka-linear meter na mo siya. So, lahat po yan. Kaya nga kung napapansin nyo, may mga bintana tayo dito. Ito, column yan. May column din tayo dito. So, iba na ho yung presyo niyan. Iba rin yung presyo nito. So yun lamang po yung lagi nyo iintindihin, no? So magkakaiba yung presyo niyan. Ngayon, pagdating dito, ito na yung susukatin ninyo. Kahit gaano pa kaliit yan, kahit ganito lang kaliit, 10 cm lang, linear meter na ho yung pinag-uusapan natin dyan. Yan. Ito yung nadatnan natin na part na kung saan kailangan na din natin i-repaint. So magkaiba rin yung repaint o kaya naman yung babaguhin mo yung pintura o kaya masilya na ginamit nila dito. Kasi may mga materials tayo na sinusunod na kung saan yun yung mga kailangan nating sundin, parang ganon, o kaya kailangan gamitin. Na kung saan tinatawag din natin na standard. So dapat yan mga kamasta, kung ano yung magiging lalabasan ng labor cost ninyo o kaya naman yung presyo na ibibigay ninyo, dapat ibigay nyo rin yung pinaka-the best na outcome no finish natin. Kagaya nito. Yan. So ready na to para ma-finish mga kamasta. So dapat yan, makikita mo kung ito ay may mga scratches, may mga bukol-bukol. So kasama niya na doon yung pag-grind mo na hudon. So sa preparation ng pagpipintura sa wall natin, napaka-maselan po niyan. Hindi po pwede na tinatawag natin na minasilyan mo ng mga maliliit lamang o kaya naman yung mga crack na nakikita nyo, nakagaya nito. So baka mamaya ito lang yung ilalagyan mo ng masilya. So hindi po pwede yun. Yung binigay ko na presyo sa inyo mga kamasta ay dapat po yan todo batak yan o kaya naman sarado batak na tinitawag. Meron tayong horizontal part at saka vertical part na pagmamasilya. So yun yung presyo na binigay ko sa inyo. Based doon sa may mga presyo na yung mga kamasta, dapat ganun yung magiging proseso mo ng pagmamasilya at saka pagpipintura. So yung pintura natin doon nasa
3 to 4 cots. Umabot pa nga kami ng 5 cots. Talagang gusto namin yung outcome na quality talaga. O kaya naman yung imimit natin na kalidad. No? Okay, gusto ko ipasilip sa inyo yung finish natin sa taas. Ayan, malikabok lang, no? Eto. Tingnan natin. Tingnan nyo yung finish na ito. Napaka-smooth. So, dapat ganyan na ganyan din yung magiging outcome. May bibigay nyo na presyo based dun sa binigay ko, mga kamastana. So, sabi ko nga sa inyo, dapat quality rin yung bibigay nyo ng presyo or outcome ng trabaho. Na? Ayan. At tinatapos lang naman na yung mga kailangan gawin dito. Basta bago tayo mag-final ng mga wall, ng pintura natin. So, yun yung ginagawa natin. Dapat yan, wag mo muna siya i-finish para hindi ma-damage yung wall natin. Ha? Maulan na. So, binigyan natin ng pang merienda tong tropa. Bibili sila ng merienda. Dito na daan. Daanan natin si Sairo. Kasi problema kasi doon, pag sikula gamit natin may susubsob yung harapan. Si Sairo. Puntahan natin doon at tingnan natin yung mga napinturahan na wall para mas maipakita ko sa inyo yung itsura ng mga pinipinturahan natin. Row 6. I-update tayo dito. Rows number 6. Ayan, no? So, halos patapos na yung sa taas, no? At pasok tayo dito sa loob kung saan ito. So, bali, sanding silay na ho yan. Ang ganda niya tingnan, no? Yan yung haspe na hinahanap ko. So ngayon, tataputan na lang ho namin yan. Then, wall-fluted panel na. So, tingnan nyo naman, no? Ayan. Iba yung dating, no? So, may wall-fluted panel yan hanggang sa taas. So, tapos dito, ayan, pinakompleto na lang namin dito. May bar counter natin. Then, dito, finish na rin natin, mga kamaster. So, ito yung sinasabi ko na finish na dapat mamit din natin. Tingnan nyo yung reflection ng ilaw. So, hindi pa yun natuyuan. Pag natuyuan yan, talagang lilitaw pa yung kintab niyan. So, dapat yan, pagka yung sinasabi natin na yung finish na hinahanap natin pagdating sa pagpipintura ng wall, dapat kung kumbaga presentable naman siya, mga kamusta, no? Lalo na sa mga ganito na part kung saan natatamaan ng ilaw natin, no? Yan yung sinasabi ko. So halos pare sila ng kulay dun sa may pinuntahan natin, sa may Wakal project natin. So halos lahat ng project namin ganyan kasi yan ang gusto ng client natin, na talagang kasi nagagandaan naman sila. So dito tinatapos na lang din yung tiles installation natin. Ayan, no? So yung niche niya na lang naman yung lalagyan ni Kuya Richard, tapos yung flooring na kaagad yan. Lumitaw na yung linis tsaka ganda ng PNB natin. Then akit tayo sa taas para makita. Naglilinis na rin sila dito. So clear na ho namin. Bali lahat na ho yan, clear natin. So kung titingnan natin yung mga wall namin, pinong-pino, makinis. Ayan, no? Tingnan natin kung baka may nakatok, baka may nag-stay dito. Ayun, wala pala. So tingnan nyo to. Ayan. Diba? So dapat yan, wala kang makikita ng mga bukol-bukol. Pag in-upload mo siya, makinis. So dapat yan, walang bukol-bukol. Kung may scratches man, hindi po yung talagang maraming scratches. So normal lang naman yan kapag may portion na talagang maliliit lang na part. Lalo kapag natatamaan ng ilaw. So yun yung mga kailangan nating i-check lagi, mga kamasta, no? So dito, so may
terrace natin. Yun na po. At kinokompleto lang naman na to. Ayan, pasintabi kasi may music kasi tayo, kaya medyo pinapainit ko lalo yung pagsasalita namin para hindi tayo maka-copyright. Sige lang para mapatay lang yung so dito full weld lang naman na dyan. Ayan, tapos pipinturahan na namin yan, then okay na. Okay, full weld na. Tapos lalagyan na natin yung polycarbonate pagka napinturahan na ho yan. So luwang-luwang dito, diba? So ito yung sinasabi ko na pagtatambayan, no? Stainless natin, ganyan naman na yan. Tapos tiles na ho yan pagkatapos ng pintura saka. So ayan o, okay na. Tapos dito plant box na lang. So punta tayo sa ROAS 5 mga kamasta na. Dito tayo sa ROAS 5. Ayan o. So ito yung sinasabi ko na magkaiba yung presyo pagdating sa pagpipintura. Iba yung ground floor, iba rin yung second floor. Para may final na ho namin. Actually, na first coatingan na, naayos naman na lahat. Ngayon, finalize lang naman na namin. Kasi nag-finalize na kami, paikot. So sa ngayon, dito naman, firewall na to. Kasi ito, kinuli namin. Kasi ito yung nagiging bababago, kasi dati ang naka-program pala dito glass block na fire resistant, kaso nga lang sabi ni madam enclose na natin, kaya nga po papatayuan na rin namin yan para ma-enclose na rin siya. Pag enclose natin dyan mga kamasta ay kailangan natin ng scaffolding. So ayan, yan yung ginagawa natin ngayon. Ayan, dito sa part na to, ayan so ito yung 5 project natin, okay, ROAS number 5 project natin. So ito, papaikutan lang naman na natin yan. Ito, papahiran ng Acrytex cast. So dito sa part na to, yan. So yun yung lagi kong sinasabi, pag mas mataas, mas mahirap trabahuin. Pero kung napapansin niyo sa pagpipintura natin yan, kailangan maayos lahat, no? So dito rin sa kabilang side, right side natin. Yan, finalization na lang din mga kamusta na. Okay. Ano yan? Cast na yung ginamit nyo dito? Ha? Acrytex cast na yan? Cast na yan, no? Okay, so finalization na lang lahat yan para maayos na. Tapos mapinturahan na lahat. So ito, ayan, papalitadahan yan. Sa bagay, flooring pa lang naman ang gagawin ng tropa. Tingnan natin sa likod. Nakikita nyo yung kabuuan, kasi ito yung flooringan pa natin. Kasi ang ginawa lang naman natin dito, nagpatayo ng scaffolding, kailangan muna nating maayos lahat. Kagaya nito, ayan, tinanggal na natin yung scaffolding, so pwede na natin flooringan to. Ha? So ito yung kulay natin dito sa likod. Okay. Diba? So napaka-smooth niya tingnan. Pasok tayo dito sa loob. Ayun, si Mabs. Ba't palang wala yung partner mo Agurigor ka na. Agurigor. Ayun. So is na. Up, yeah. So ito na lang yung sa may pull out tray natin. Bali, dito naman. Diyan. Tapos pag ganyan. Okay. So ito, naka 165 din to na Mabs. Papalitan ng 165. Oops. Yan. And then dito, ayan, napakaluwang. Ito, bean cabinet na ho yan. And then sa taas, ayan, kinokompleto na natin mga kamasta, no? So ito yung sinasabi ko lagi na kina-check natin yung distribution ng mga doors niya. Okay? So
Ang daming pwedeng ilagay, no? Ang gaganda niya. So ito mga ano to, drawer na itong mga so magkakaibang sukat, pero maliit tapos palaki. Tapos ito yung sa may ilalim ng lutuan naman natin. So ilalim ng lutuan natin, meron pa tayo dito. Ito yung lagayan ng tangke. Ito magiging open shelves yan kasi meron tayo access para dun sa may lutuan niya. Then ito tawag na yung ating condiments tray. Okay, so medyo marami-rami pa yung ginagawa ni Mabi ngayon dito at kinokompleto lang naman na natin. Tapos yung bar counter na natin dito, diba? Yes. So sa taas naman natin, ito ipapa-tiles na rin natin oras na i-finalize na natin dito. Kasi wala naman na tayong gagawin dito sa taas kundi yung ito na lang naman na. Tapos yung sa may CCTV ayusin lang naman na natin. Ito na siya. Ayan, no? Parehas na sila, no? Yan yung sinasabi ko. Napakaganda niya na tingnan. Ganun din to. So ito, kukunin pa yung design niya. Halos pare-parehas na yan. Tapos ganun din sa kabila. Ayan, no? Na-retouch niya ng buo. So binubuo namin gawang ang daming mga tama. Yan. So ayos. Ang ganda ng PVC panel natin, lalo na sa high ceiling. Tapos may mga ilaw na rin, kaya ayan, napakaganda niya na tingnan. Yan yung kagandahan niya dito sa ROAS 5 natin. Napakaaliwalas na tingnan. Tapos may overlooking ka pa. Wow. Ayan, no? Kitang-kita yung bundok na yun, malaki na yun. So tinatayuan na natin to para matapos na. So bali hinuli pa namin dito i-tiles kasi kailangan pa namin ng pagtutungtungan ng mga yan, kaya ganyan yung tubo natin. Ayan. So patayo na natin dito para makompleto na. Dito naman sa part na to, pagka sabi ko, pag barnisador ka, alam mo na yun kung ano ibig sabihin ng mga ganyan, masking tape na yun, yung nakikita na yan. Ayan, barnisador to eh. Ay hindi. Oh, yan, si Uncle Jong, barnisador talaga to. Bati ko na naman. Tingnan natin yung wall natin dito. Ayan. Kinis. Ang kagandahan niya. Dito kakabit na rin natin yung mga ilaw niya. So, kukumpletuhin na lang lahat to para ayos na. Yan yung sinasabi ko na pagdating sa wall, hindi pare-parehas yung presyo ng ating pagkukuha ng kontrata. So dapat yan pagka nangongontrata tayo, alam din natin kung gaano kahirap yung trabaho at kung gaano kadetalyado. So hindi po pwede, sabi ko nga kanina, kapag ka nagmasilya ka, isang pahid lang na maliit lang yun yung mamasilya mo, tapos bibigay mo yung ganong presyo. So hindi yun po pwede. So dapat yan, aware ka din sa tatrabahuin mo na dapat yung quality nandun. So based dun sa may binigay ko na presyo na yun, dapat yung quality ng trabaho ay maibibigay mo rin. So ayan, kung tinapos mo yung video na to, halos lahat ng mga detalye na kailangan nating malaman mga kamasta ay malalaman mo. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung gusto mong malaman yung bawat detalye ng ating mga sinishare ng mga videos mga kamusta, kailangan mo lang tapusin yung video na to, at huwag mong kakalimutan i-subscribe mo na rin para dun sa mga susunod pa na mga tutorial at tips na maaari kong i-share sa inyo. Kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan, comment nyo lang doon dito sa may video na to, dito sa may mismong YouTube channel ko. I-share natin kung ano po yung pwede natin i-share na idea na pwede nating kapulutan ng konting diskarte at pamamaraan sa pagkuha ng pagkokontrata natin. O ginagawa natin to para sa mga baguhan.
Actually, meron din mga, sabihin na natin, mga kaibigan natin na nagre-reach out sa atin na gusto rin malaman. Kahit na sabihin na natin na ganito ganyan, gusto pa rin nilang matuto sa paraan po natin. Dito na lang din yung video natin ngayong araw na to, araw ng Friday. Bukas sahuran na naman, napakabilis ng araw mga kamusta, no? At kita-kita tayo sa susunod na video at vlog mga kamusta. Maraming salamat sa suporta nyo sa The Allen Builders. Like, share, and subscribe mga kamusta. At i-follow nyo na rin po yung aking FB page, The Allen Builders and The Allen Builders Vlog. God bless po. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!